ta'ala yusannu min a'laha wal masjidi min babi Bani Shaybah. At sinabi ng may akda dito, ito ay sunna daw o kaya inirerekomenda na pumasok sa Makkah sa itaas na bahagi nito. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga specific na lugar kung saan ito ay inirekomenda sa ating mga magsasagawa ng umrah o kaya hajj na dapat doon tayo papasok sa lugar na yon. Pero ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, parang ito ay medyo mahirap sa atin dahil ang mga daanan, hindi ito basta-basta na kung saan tayo ay pipili lamang, lalong-lalo na pag panahon ng Ramadan. Okay? Ito ay para sa umrah, halimbawa. Tapos, sa panahon naman ng Hajj, ito ay sobrang daming tao. Kaya mahirap. So, walang problema dito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, dapat pagbutihin lang ang ating intensyon. Ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibada na ito, ginagawa natin ito ay para pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, makamit natin ang gantimpala kung ito ay sunnaman tulad ng sinabi ng mga ulama. Sabi din may akda, min babi Bani Shaybah, at pumasok sa Masjid Al-Haram sa pinto kung tawagin Bani Shaybah. Ito ay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng sinabi ko, ganun din ho. Dahil ang Masjidul Haram ngayon sobrang lawak at ganon din, sobrang daming tao at saka may iba't ibang mga daanan na. Depende kung saan ang kanilang tinatawag na tartib o kaya tanzim. Dito nakasalalay sa mga security, sa mga syurta kung saan tinatartib nila, tinatanzim nila, inaayos nila ang daanan ng mga tao. Kaya tulad ng sinabi ko, ito ay medyo mahirap at hindi natin magagawa ng tama. Ngunit tayo dapat pagbutihin na lang ang ating intensyon. Inshallah subhanahu wa ta'ala, makamit natin ang tamang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يبتدع المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag pumasok na ang isang mu'tamir o kaya ang isang magsasagawa ng Hajj, kapag nakita niya ang Kaaba, itaas niya ang kanyang mga kamay at bibigkasin ang panalangin na ituro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi dito, wa qala mawarad. Ibig sabihin, pag nandoon na ang isang mu'tamir o kaya ang isang magsasagawa ng Hajj, nakita na niya ang Kaaba at nandoon na siya sa may anong tawag dito, sa may Hajarul Aswad, di ba? Hajarul Aswad, at may puting berde, may light kung tawagin dito ay parang berdeng light. Doon tayo magsisimula. So ang gagawin natin, itaas ang ating kamay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at babanggitin natin yung dua na itinuturo sa atin ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ano ang itinuturo dito?
tayo ay dapat nakaharap, okay? Itinuturo ang babasahin natin dito yung Allahu Akbar, yung Allahu Akbar. Pero dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pero dito makikita natin yung mga tao, iba-iba ang kanilang binabasa. Iba-iba ang kanilang binabasa. Bakit ko to nasabi? Dahil ang pagbanggit nila ng salitang Allahu Akbar na kung saan ito ay tinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng kanyang mga sahaba, ito ay ginagawa nila paulit-ulit. Ginagawa nila ito paulit-ulit. Ang sunnah dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang beses lang ho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isang beses lang ho. Ito ay kung tawagin takbir. So pwede natin na sabihin din na Bismillah, Allahu Akbar. Pero sa unang pag-ikot pa lang. Okay? Sa mga susunod, ito dapat takbir na lang, Allahu Akbar. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma yatufu muttabi'an. Okay? Muttabi'an. Anong ibig sabihin ng muttabi'an? Pagkatapos daw dito, thumma, sabi niya, magsasagawa ng tawaf na naka-ittiba. Ibig sabihin, nakalantad yung kanang balikat. Kanang balikat. Ito ay intended lang para sa mga lalaki. Nakalantad yung kanang balikat. Yung makikita natin, ilalagay sa baba ng kanyang kilikili. Okay? Tapos nakalantad yung kanang balikat. So, sinasabi ko dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung paglantad ng kanang balikat, doon lang mismo sa Kaaba. Doon lang mismo sa Kaaba, yung unang dating ng isang magsasagawa ng umrah at saka hajj. May mga tao, nilalantad nila ang kanilang balikat, okay? Simula pa doon sa mikat kung saan sila magniniya. At sa lahat ng oras ilalantad nila, hindi ito ay khilafus sunnah. Ibig sabihin hindi ito ang tamang sunnah, hindi ito kumbaga hindi ito pwedeng tawagin sunnah, khilafus sunnah. Okay? Kaya mag-ingat po tayo sa mga makikita natin sa mga tao. Kailangan pa rin natin magtanong sa mga ulama kung saan nakapag-aral sila at may kaalaman sila tungkol sa ibadah para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang, kasi ang ibadah ho mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi pwede, kumbaga, gumagaya ka na lang na kung sino ang nakikita mo. Okay? Paano kaya kung ang nakikita mo na at saka ang mga tao na sinusunod mo dito na ito ay hindi. Anong tawag dito? Jahal, walang kaalaman at mubtadi na gumagawa lang ng sariling pagnanasa sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ikaw ay maliligaw. Kailangan pa rin magtanong sa mga ulama. Kailangan pa rin magtanong sa mga ulama. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى يبتدع المعتمر بطواف العمرة. Okay? Kung halimbawa ang tao na yung magsasagawa ng hajj o kaya magsasagawa ng hajj, 'di ba? Siyempre nabanggit natin kapag siya ay mutamatti, kailangan muna siyang mag-umrah. Okay? Kailangan muna siyang mag-umrah ng buong buo. Kaya nga dito sinabi ng may akda, kailangan yabtadi'u al-mu'tamiru bi tawafil umrah. Dito ang sabi niya dito, ang magsasagawa ng umrah o kaya ang nagsasagawa ng umrah, kailangan niyang sisimula sa tawaf. So ang tawaf na yon, ito ay tawaful umrah, hindi ito kasama sa hajj. Ibig sabihin hindi ito kasama sa haligi ng hajj. Okay?
Ngunit ito ay para sa umrah dahil mag-umrah muna siya ng buong buo, magtawaf, magsa'i at magputo ng buhok hanggang sa tinatawag natin tahallul. Ibig sabihin, yung paglabas niya sa ihram. Tapos maghintay na siya hanggang sa dumating ang Yaumut Tarwiyah bago siya pumasok sa ihram ulit. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng may akda, wal qarinu wal mufridu lil qudum. Ganon din yung qarin at saka mufrid, pag yun ang intention ng tao na pumunta dito sa Makkah, sa Hajj, tapos ang layunin niya, ang kanyang intention, ito ay mufrid at o kaya qarin. Ang qarin, nabanggit din natin, isang gawain, okay? Isang gawain, dalawang intention, pinagsama ang umrah at saka Hajj. Okay? Isang gawain, pinagsama, okay, ang umrah at saka Hajj. Ibig sabihin, dalawang intention. At saka may kinakatay din tulad sa mutamatti. Ang pagkakaiba lang doon sa mutamatti, mag-umrah muna ng buong buo, tapos nagtahallul. Ibig sabihin ng tahallul, lumabas sa ihram. Pwede na siyang magpalit ng damit at yung baga kung tawagin back to normal siya. Okay? Tulad ng ginagawa ng ating mga kababayan na pumunta dito sa Makkah na mag-umrah. Yun ang kadalasan na ginagawa nila. So ang qarin, hindi ho. Ang qarin, nung pumunta dito sa Makkah, magtawaf siya, ngunit hindi siya magtahallul. Nananatili siya sa loob ng ihram. Nananatili siya sa loob ng ihram hanggang sa araw ng Eid. Hanggang sa araw ng Eid. Ang pagkakaiba lang nila, iyon lang. Ang pagkakaiba lang nila, sa mutamatti, iyon lang. Tayyib. Ano ang ifrad o kaya mufrid? Ang mufrid, parang gawain din ng qarin. Ngunit ang pagkakaiba lang, ang mufrid hindi pinasok ang umrah doon sa kanyang intention at wala siyang kinakatay na hayop. Tayyib. Ang sabi dito, habang ang qarin at mufrid ay ang tawag sa kanilang tawaf, tawaful qudum. So ibig sabihin, pag nagtawaf ang qarin at saka mufrid, hindi ito tawaful umrah. Okay? Hindi din ito tawaf al-hajj. Ngunit ito ay tawaful qudum. Sunnah dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa dalawang ito, al-qarin at saka mufrid, ang unang tawaf nila, kung magtawaf man sila, ito ay sunnah. Ang tanong dito, pwede ba hindi sila magtawaf? Yes, ang qarin at saka mufrid, pwede silang hindi magtawaf sa tawaful qudum. Dahil ito ay binibilang natin, ito ay sunnah lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fayuhadi al-hajar al-aswad bikullihi. Okay? Wa yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Tayyib. Dito, dapat harap ang isang magsasagawa ng umrah o kaya hajj sa Hajarul Aswad, sa itim na bato, kung tawagin ito, yung black stone, yung kumbaga yung hinahalikan natin. Kailangan nakaharap tayo, yung katawan natin, yun ang sunnah ng buong buo. May iba't ibang opinion dito ang mga ulama, ngunit ang sasabihin natin yung kumbaga kung saan ang jumhurul ulama, kung saan ang jumhurul ulama. May mga tao na kahit may lugar na pwede siyang humarap sa Hajarul Aswad ng buong buo, parang simple lang sa kanya. Okay? Basta nakabanggit lang ng Allahu Akbar, hindi ito, kumbaga, okay na sa kanya. Hindi ho mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dapat talaga na nakaharap ang ating buong katawan doon sa Hajarul Aswad. At sabi dito, hahawakan ito. Tayyib. Saan na yun? Wayastalimuhu. Tayyib. Hahawakan ito. Wayukabbiluhu. Tayyib.
wa yukabbilhu at halikan ito. Kailangan halikan. Ito talaga ang sunnah. Ngunit sa panahon natin ngayon, parang mahirap. Kaya nga sinabi dito ng may akda, sabi dito, fa in syakka qabbala yadahu. Kung hindi natin ito ay mahalikan ang anong tawag dito, yung puting bato, yung itim na bato, yung black stone, so hahawakan na lang natin tapos hahalikan natin ang ating sariling kamay. Okay? Yung nakahawak dito. Okay? Hahalikan na lang natin yung sariling kamay. May mga tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit nasa malayo, hinahalikan pa rin nila ang kanilang mga kamay. Kahit tinuro lang, hindi nila mahawakan, tapos hinahalikan nila ang kanilang mga kamay. So, sa panahon natin ngayon, kung makikita mo, halos lahat ng mga tao yon ang kanilang ginagawa. Ito ay hindi tama. Pwede mong halikan ang iyong kamay kapag nahawakan mo, na hindi mo kayang halikan mismo hindi mo kayang humalik mismo doon sa itim na bato. Ang asal, kapag kaya mong humalik, hahalikan mo. Okay? Kapag hindi mo kaya, hahawakan mo lang at hahalikan mo ang iyong kamay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa in shaqqa al-lamsu ashara ilayhi. Tayyib. Kung mahirap, halimbawa mahirap pa rin hawakan, pwede mo, sapat na yung ituturo mo lang. Okay? Ituturo mo lang at bibigkasin yung panalangin na tulad ng binanggit ko kanina, yung Allahu Akbar. Okay? Yung Allahu Akbar. So, kapag ituturo mo, huwag mo nang hahalikan dahil hindi mo nahawakan eh. Hindi mo nahawakan. So, meron dito na hindi binanggit ng may akda, kapag may halimbawa may dalang-dala ka parang tungkod o kaya parang kahoy na ginagamit sa anong tawag dito? Ginagamit sa mga tao upang gawing sandalan, yung parang tungkod, pwede mo siyang ituro dito at least kung nahawakan ng dala-dala mong kahoy, okay? Pwede mong halikan. Pero hindi binanggit ng may akda dito. Ngunit, in short mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa Kaaba, kung halimbawa na kaya nating halikan, tayyib, halikan natin. Kung hindi naman, kaya lang natin na hawakan natin at halikan ang ating mga kamay. Kung hindi naman, sapat na yung pagturo natin, pero hindi na natin hahalikan. So, ang anong hatol sa paghalik ng Hajarul Aswad, dahil ang mga tao dito, halos nakipagsiksikan. Kumbaga, pinaglalaban nila para lang makahalik sa Hajarul Aswad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hatol ng ating relihiyon dito, ito ay sunnah. Sunnah. Kung nagawa natin, tayo ay may gantimpala. Kung hindi naman, walang problema dito. Hindi nasira ang ating pagsasagawa ng Hajj. Okay? Pangalawa, ang sunnah, kapag ang mukabil niya, okay, ay wajib, kung saan ito ay obligado sa atin, kailangan natin iwasan ang pagsasagawa ng sunnah. Kung nakabangga, kung nabangga natin ang wajib. Kung may nakataarod siya na wajib, kailangan iwasan ang sunnah. So bakit ko to sinasabi? Dahil ang pag-iwas na para, kumbaga, ang pag-iwas para yung para makapinsala ka sa mga tao, okay? Para makapinsala ka sa mga tao, ito ay wajib mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang pakikipaglaban doon sa Hajarul Aswad, hindi natin maiwasan may mga tao na kumbaga napinsala mo, may mga tao na nasaktan mo.
Kaya dapat iwasan mo ito. So, 'pag may nasaktan ka, ito ay magkaroon ka ng kasalanan dahil lang sa paggagawa ng, sunnah. So, ang pag-iwas sa ganoong mga pangyayari, ganoong mga gawain, ito ay wajib mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya, kung wala namang tao, hindi ka naman kumbaga makasaktan ng ibang tao, pwede kang humalik doon sa Hajarul Aswad. Pero kung sa tingin mo makipagsiksikan ka doon at may nasaktan ka, dapat mong iwasan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sapat na ito na ituro mo lang. Tayyib. Dahil, sinasabi ko ito dahil ang paniniwala ng karamihan kapag hindi daw nakahalik sa Hajarul Aswad, hindi daw valid ang kanilang Hajj o kaya ang kanilang Umrah. Hindi ho. Dahil sinabi ni Umar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, "Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluk ma kabbaltuk." Kung hindi ko lang nakita ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nahalikan, hindi kita halikan, sabi ni Umar. Sabi ni Umar, dahil ikaw, fa innaka hajar. Sabi ni Umar, dahil ikaw isang bato lang, hindi ka makapagbigay sa akin ng, kumbaga, ng kabutihan at hindi ka rin makapagbigay sa akin ng iyong ng pinsala. Hindi mo ako mabibigyan ng pinsala. Wala kang kumbaga wala kang kakayahan. Ang lahat ng ito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang makapagbigay sa akin ng kabutihan at makapagbigay sa akin ng kumbaga ng pinsala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ang may kontrol dito. Ngunit dahil ikaw ay hinahalikan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hahalikan kita dahil ito ay isang ibada, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dapat natin iwasan ang mga ganitong gawain mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ipaalam sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang na yung ganoong intensyon, ganoong paniniwala, hindi ito tama mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So, sabi ng mayak na dito, "Wayaj'alul baita an yasarihi." Kailangan yung bait, ibig sabihin yung Kaaba mismo, nasa kanyang kaliwa, nasa kanyang kaliwa. Tapos siya ay iikot. Kapag nasa kanyang kamay, ibig sabihin na hindi siya nakasama sa pagtatawaf, kumbaga ginagawa niya yung tawaf kumbaga bil-aks, okay? Kabaliktaran ang ginagawa niya. Hindi tama ang kanyang pagsasagawa ng tawaf. Kailangan kumbaga nasa kanyang kaliwa ang Kaaba mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib, wa yatufu sab'an. So ang kanyang gagawin, siya ay umiikot ng 7 beses. So ang pagtatawaf mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan 7 beses talaga. Kaya nga dapat dito hindi ka absent-minded. Hindi ka absent-minded. Ang problema dito pag kulang. Pag sobra naman, wala tayong problema dito, basta mag-ijtihad lang tayo na ang ating pag-iikot talagang umabot doon sa tinatawag na rukun na 7 beses. Ibig sabihin, rukun ng tawaf. Dapat talaga nakaabot ng 7 beses. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nabanggit dito, sabi, "Yarmulul ufuqiyyu fi hadha tawaf salatan." Anong ibig sabihin? Sa unang 3 ikot, sabi ng may akda, maglalakad ng mabilis, ramal kung tawagin sa wikang Arabo, yung mga tao na hindi taga Makkah. So, yung unang 3 beses talagang ang sunna dito, hindi ito wajib, hindi ito kasama sa arkan o kaya haligi, ngunit sunna. Kung may lugar naman, hindi kumbaga hindi nagsisiksikan ang mga tao doon, kailangan
kumbaga bilis-bilisan ang pag-ikot sa unang 3 beses. Ito ay intended lang para sa mga lalaki. Ang mga babae naman hindi pwede dahil ang mga babae, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag sa mga ganitong sitwasyon talagang binibigyan sila ng special ng ating relihiyon dahil siyempre sensitive ang ating mga kababaihan, sensitive ang ating mga kababaihan. Taib. At sa huling apat na pag-iikot ay maglalakad lang ng normal. So, anong dahilan bakit ganoon ang dapat natin gawin sa mga hindi taga Makkah no? Kapag pumasok dito sa Makkah at magsasagawa ng tawaf, yung 3 unang ikot nila, kailangan nilang maglakad ng mabilis. Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag hindi naman, kumbaga maraming tao, kailangan natin makipagsiksikan at may nakabangga tayo, iwasan natin. Maglakad lang tayo ng normal. Pangalawa, ito ay nagawa ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So walang question dito. Kahit hindi natin maunawaan ang illa, ang dahilan, okay? Sa anumang dahilan kapag may sunnah, ibig sabihin kapag may hadith, may dalil, na galing man sa Quran at sa hadith, tatanggapin na lang natin ito. Tatanggapin na lang natin ito. Pangatlo, sa panahon ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ipinag-uutos niya ito nung pagkatapos ng Sulhul Hudaybiyah dahil ang ating mahal na propeta at ang kanyang mga sahaba may balak silang mag-umrah ngunit pinipigilan sila ng mga kuffar Quraysh. So nangyari ang Sulhul Hudaybiyah, yung pistok dito, yung may agreement sila itigil muna yung putukan, kumbaga ang away natin sa loob ng 10 taon at uuwi kami sa Madina at sa next year kami magpatuloy sa aming mga umrah. So dito, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kailangan natin maglakad ng mabilis sa unang 3 ikot natin dito sa Kaaba para alam ng mga kuffar Quraysh, hindi tayo napapagod. Mabibilis pa rin tayo at masisigla pa rin tayo. So ito ay magiging sunna na hanggang sa ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So dito sabi niya, thumma yamshi arba'an yastalimul hajara warrukna liyamani kulla marra. So habang every ikot, kapag ikaw ay umiikot, iyon ang iyong gagawin. So sabi dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hahawakan ng Hajarul Aswad at Ruknul Yamani sa bawat ikot. Okay? Kung mahawakan natin. Kung hindi naman, so yung Ruknul Yamani, pag hindi mahawakan natin, doon sa kumbaga sa tabi ng, di ba magkatabi yon, yung Hajarul Aswad, tayyib, yung sa hulihan niya, tayyib, Ruknul Yamani. So ibig sabihin, bago ka makarating diyan sa Hajarul Aswad, so nadaanan mo na kapag ikaw ay pumasok dito sa Bab Abdul Aziz, yung kaharap ng anong tawag dito? Kaharap ng Abraz, yung clock tower. So iyon, dadaanan mo na yung Ruknul Yamani bago ang Hajarul Aswad. So ang tamang gawain dito, ang Ruknul Yamani, kung hindi mo kayang hawakan, huwag mo nang hawakan. So ang Hajarul Aswad, kung kaya mong hawakan mo. Kung hindi naman, magturo ka lang, tulad ng nabanggit ko kanina, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَوْ نَكَسَهُ أَوْ طَافَ على الشذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. So dito, binanggit ng may akda, hindi daw magiging valid o kaya tinatanggap ang ating pagsasagawa ng tawaf kung may kumbaga nakaligtaan tayo isa sa mga bahagi ng 7 beses sa pagtatawaf. Ibig sabihin, hindi nakaabot doon sa 7 beses. Hindi nakaabot doon sa 7 beses, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin mag-ingat dito dahil ito ay ibada, worship sa Allah subhanahu wa ta'ala.
kailangan magawa natin ito ng tama. Tayyib, qala al-muallif aw lam yanwihi. Ibig sabihin, walang intensyon, walang niya. Kapag walang niya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi din ito tinatanggap dahil ito ay ibada, di ba? Nabanggit natin ng paulit-ulit ng ilang beses. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang mga gawain na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan ito ay tinatanggap lamang kung ito ay may intensyon. So ang pagsasagawa ng tawaf kailangan may niya. Kailangan may niya. Ikaw ay magsasagawa ng tawaf. So paano gagawin ang niya? So ang niya, yung parang ginagawa natin sa pangkaraniwang ibadah na kung saan sapat na sa atin kung alam natin yon ang ating gagawin. Kung alam natin yon ang ating gagawin, ibig sabihin nakatatak na sa ating mga puso. Hindi na kailangan magbigkas kung ano-ano, kung anong mga salita. Importante, doon nakatuon o kaya nakalantad na sa ating mga puso. Ganun lang kadali mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Auna kasaho, ibig sabihin, binaliktad niya ang direksyon. Binaliktad niya ang direksyon. Kumbaga, tulad ng binanggit ko kanina, ginagawa niyang Kaaba sa kanyang kanang kamay. So, binaliktad niya ang direksyon. Ang pag-ikot niya hindi nakatuon sa, kung tawagin, ang Kaaba magiging doon sa kaliwang kamay niya. So binaliktad niya, tapos siya ay umiikot, hindi to valid mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sabi dito, at dumaan din doon sa Shajarwan. So ang Shajarwan sa pader ng Hijr, okay? Hindi. Shajarwan yung hindi ko na ito babanggitin kasi parang hindi din tayo makapasok dito. Di ba may makikita ka doon, may alama na kung saan parang circle doon sa unahan, sa mukabil ng sa harap ng sa likod ng Hajarul Aswad. Kapag ikaw ay dumaan doon, hindi pwede, hindi tinatanggap ang iyong umrah dahil ito ay kasama sa loob ng Kaaba. So ang pagtatawag sa loob ng Kaaba hindi tama mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Au jidaril hijr, okay? At sa pader ng Hijr, hindi din pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At kung saan ang tao ay nakahubad dito, nakahubad. Okay? Nakahubad. Kung titingnan natin, hindi naman ito nangyayari sa atin. Ngunit ang mga fuqaha, sinasabi nila dahil sa unang pagsasagawa ng mga sahaba ng Hajj, may mga tao na nakatawaf ng hubad-hubad. Kaya nga pinagbawal ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga musyrik, may mga ganon kasi ang kanilang paniniwala ito ay ibada sa kanila kung magtatawaf sila ng hubad-hubad. Tayyib. So hindi na natin banggitin dito dahil hindi naman nangyari sa atin upang hindi tayo makapagsalita ng bastos. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma yusalli rak'ataini khalfal maqam. Ibig sabihin pagkatapos mong umiikot sa Kaaba ng 7 beses, okay? Ikaw ay magdarasal ng 2 rak'a sa likuran ng Maqam Ibrahim. Yung Maqam Ibrahim kung saan malapit doon sa Kaaba na parati ito sinisilip ng mga tao, hindi naman nila makikita. Hindi naman nila makikita dahil may mga salamin at kumbaga talagang hindi makikita at nilagyan nilang parang nakapalibot doon sa Maqam Ibrahim Judran, okay, pader. Ano bang ibig sabihin ng Maqam Ibrahim? Ang ibig sabihin ng Maqam Ibrahim, ito ay kumbaga na talampakan ni Ibrahim alayhis salam kung saan ginagawa nila sa unang beses yung Kaaba kasama ang kanyang anak. So, nangyari doon, hanggang ngayon, nandoon pa rin, at nilalagyan ng mga, yung mas'ul, yung mga tagapamahala doon sa Kaaba,
para hindi magtabarruk ang mga tao. Para hindi magtabarruk ang mga tao. Ibig sabihin, para hindi sila humihingi ng kabutihan o kaya biyaya ng baraka doon sa Maqam Ibrahim. So saan natin makikita ang Maqam Ibrahim? Sa mga museum. Meron dito sa Makkah. Ako ay nakabisita last year siguro, last year. Nakita ko ang Maqam Ibrahim. Tapos tinanong ko yung mas'ul, yung dapat na pagtanungan doon sa museum, sabi ko, ito ba talaga yung Maqam Ibrahim? Sabi niya, oo. Pero hindi yon ang tunay. Pero ang sukat, ang hugis talagang kaparehas dahil kinuha nila doon sa Maqam Ibrahim nakalagay sa Kaaba. Okay? So ang pagsasala ng dalawang raka sa talikod sa likuran ng Maqam Ibrahim, yon ang sunnah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit ngayon parang hindi to, nahihirapan tayo dahil unang-una na dito yung mga pulis pag nakikita nila sobrang daming tao, talagang pinapaalis ka kaagad. Sabi nila doon ka na lang magsala o kaya magsasagawa ng dalawang raka sa likod, sa tabi ng Safa kapag ikaw ay pupunta doon sa Safa at saka Marwa. So ano ang hatol dito? Ito ay mas mainam dahil hindi ka makasabaga sa maraming tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay sunnah doon sa khalf o kaya likod ng Maqam Ibrahim. Kung hindi natin kaya, kahit saan doon sa loob ng haram, wala namang problema. Tulad ng nabanggit ko kanina, kapag ang sunnah ang pinag-uusapan, tapos kumbaga may nakataarod sa kanya ng wajib, kung tawagin na ikaw ay makasagabal sa tao, makapagbigay ng darar, makapagbigay ng anong tawag dito, ng yung pinsala sa mga tao, na dapat iwasan mo ang sunnah dahil ang pag-iwas sa pinsala sa mga tao, yung makapabigay ka ng pinsala sa mga tao, ito ay wajib, ibig sabihin obligatory sa iyo. So ang pagsasagawa ng dalawang raka hindi obligatory doon sa talikuran o kaya likuran ng Maqam Ibrahim. Kahit saan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede kang magsala ng dalawang raka. Tayyib. Okay. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun. Ito ay kabanata na kung saan pagkatapos natin magsasagawa ng tawaf, di ba? Parang after ng dalawang raka doon sa likuran ng Maqam Ibrahim, pupunta naman tayo doon sa sa'i para magsasagawa ng sa'i. So, ito naman, binanggit ng may akda, ang susunod na kabanata, yung pagsasagawa naman ng sa'i. So, sabi ng may akda dito, pagkatapos ng dalawang raka, thumma yastalimul hajar. Ibig sabihin, kailangan niyang pagkatapos kailangan niya pupunta doon sa Safa. Yastalimul hajar. Unang-una dito, kailangan niyang hawakan muna na ang Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Kung hindi naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, diretso na doon, papasok sa papunta sa Safa. Okay? Wa yakhruju ila Safa min babihi fayarqahu hatta yara al-bayt wa yukabbiru thalathan wa yaqulu mawarad. Sabi dito, lalabas siya papunta sa Safa, sa pintuan ng Safa. Kung meron din ang pintuan ng Safa may nakalagay din na may nakalagay din dito open para sa Safa. Ibig sabihin isang daanan lang. Kung maraming daanan, depende na yan sa mga pulis. Dahil ang mga pulis ang nagtartib dito. Ang importante, magpunta ka doon sa Safa. Okay? Sa Safa. Aakyat ka rito hanggang sa makita mo ang Kaaba. Ibig sabihin, ang pag-akyat doon, di ba, makikita natin, may parang bundok siya. So, parang bundok siya. Unang-una na dito, yung Safa, parang bundok siya dahil ito ay kumbaga kasama sa bundok ng Abi Qubais. Ang sa unahan niya bundok ni Abi Qubais. Bundok ni Abi Qubais. Pero
kung titingnan natin halimbawa sa second floor tayo magtatawaf, kaunti lang ang makikita natin dahil ito ay nakapalibot na ng salamin, hindi tayo pwedeng umakyat doon. Pero sapat na doon sa medyo sa baba at makikita din natin ang Kaaba. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang makikita natin hanggang makita natin ang Kaaba at magsabi tayo ng Allahu Akbar ng 3 beses. Wa yukabbiru thalathan. Di ba? Doon tayo sa Safa, diretso makita natin ang Kaaba. So doon tayo nakaharap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang babanggitin natin, ang bibigkasin natin yung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 beses yun, ha? Sabi ng may akda, wa yaqulu ma warad. Ibig sabihin dito at bibigkasin ang mga panalangin na itinuro ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ano ang mga panalangin tinuro sa atin ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Sabi dito, yung panalangin o kaya yung zikir na binanggit sa atin ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Allahu Akbar, ha? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Thumma yad'u. Ibig sabihin pag sinabi dito thumma yad'u, na pwede siyang manalangin. Sunna sa kanya ang manalangin dito. Ang mga zikir na ito ay sunna lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero tayong mga Muslim, tayo ang mga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan talaga makumpleto natin ang mga gantimpala na kung saan kaya naman natin gagawin. So, pag nabanggit mo ang zikir na kung saan binabanggit ng magsasagawa ng sa'i, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Pwede ka nang manalangin sa pagitan nito. Kahit anong panalangin. Manalangin ka doon, harap ka sa Kaaba, ito ay sunna mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tapos, after manalangin ka, babanggitin mo naman ang zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la hanggang sa dulo. Tapos after doon, manalangin ka naman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos babanggitin mo naman ang zikir. Ibig sabihin, ang zikir na ito, bali 3 beses mong babanggitin, bibigkasin doon sa Safa, habang ikaw ay nakaharap doon sa Hajarul Aswad, sa Kaaba, hindi sa Hajarul Aswad. Sa Kaaba mismo, nakaharap ka doon sa Kaaba, 3 beses mo babanggitin. Sa pagitan ng mga ito, pwede kang manalangin ng 2 beses. Okay? 3 beses mong babanggitin ang zikir na ito habang ikaw ay nakaharap doon sa Kaaba at 2 beses ka rin manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagitan ng mga zikir na ito. Okay? Paano gagawin? Sasabihin natin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tapos manalangin ka na. Okay, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Okay? Manalangin ka na. Tapos ganon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Babanggitin mo na ang zikir, tapos manalangin ka na naman. Tapos babanggitin na ang zikir. Pagkatapos nito, tapos na, ikaw ay pupunta na doon sa Marwa. So parang may nakalimutan ako dito, ha? Teka lang. Thumma yastalimul hajara wa yakhruju ila as-safa min babihi fayarqahu hatta yara al-bayt wa yukabbiru 3 wa yaqulu ma warad. Wa yaqulu ma warad. Teka lang. Ang nakalimutan ko dito, okay. Pag malapit ka na doon sa, hindi binanggit kasi ng may akda
Pag malapit ka na doon sa Safa, hindi ka pa nakaakyat, hindi ka pa nakaakyat, pero ang pag-akyat hindi naman obligado to eh. Sapat na kung saan doon lang sa baba, okay, basta sa lugar ng Safa, wala namang problema. Pero ang pag-akyat mo dito upang makita ang Kaaba, ito ay sunnah at manalangin ka doon. Kapag malapit ka na doon, hindi ka pa nakaakyat, so ang babanggitin mo dito, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ito ang unang babanggitin, nakalimutan ko lang. Tapos, haharap ka na doon sa Kaaba at saka kumbaga magtakbir ka ng tatlong beses mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So inna safa wal marwata min sya'airillah, tapos babanggitin mo rin abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Fine, ito lang ang babanggitin. Ang aya na inna safa wal marwata min sya'airillah, halos doon nakalagay doon sa screen. Bago ka palang umakyat doon sa Safa, okay? Ibig sabihin bago ka pa lang nakarating doon, talagang nakalagay na doon sa mga screen doon sa haram ngayon. Dahil high-tech na ngayon eh. Yung mga teknolohiya talagang high-tech pa sa mga tao. Tayyib, nakalagay na doon, ikaw lang magbasa, inna safa wal marwata min sya'airillah. Tapos magbigkas ka ng tatlong beses na takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, at babanggitin mo yung zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tapos ikaw ay manalangin, tapos babanggitin mo naman ang zikir na la ilaha illallah hanggang sa dulo, tapos ikaw ay manalangin, tapos babanggitin mo naman ang zikir na nabanggit natin. So ano ang ibig sabihin ng zikir na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang pinakamainam talagang alam natin kung ano ang ibig sabihin ng zikir na ito. Ang zikir na ito talagang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar na ito ay maalum sa atin. Alam ng lahat na ang ibig sabihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakadakila. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakadakila. So, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay nag-iisa at walang katambal. La syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa kanya ang kaharian, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kanya rin ang lahat ng papuri. Walahul hamdu. Sa kanya rin ang lahat ng papuri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, at siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay. So, itong makna, kapag na-istihdar natin, ibig sabihin ng istihdar, kapag ito ay tumatak sa ating mga puso, nakapokus ang ating mga mind, ang ating isipan doon sa makna, talagang ma-feel natin yung pagsasagawa ng worship sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talagang tayo ay, ibig sabihin, matatakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi natin magagawa ng tama. Okay? Tingnan nyo yung dakilang zikir na ito. Ang dakilang zikir na ito, pwede natin banggitin sa habang tayo ay, kung gusto nating matulog, hanggang sa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ang dakilang zikir na ito, kung baga titingnan natin, nataamal fi ma'na hada zikir, kung baga kung pagtuunan natin ng pansin sa kahulugan ng zikir na ito, talagang sapat na sa ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sinabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisa, tumupad sa kanyang pangako, tumulong sa kanyang mga alipin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siya rin mag-isa na nagapi sa mga magkaalyadong hukbo sa panahon ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo yung ma'na kung saan
ang makakagawa nito Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma yanzilu mashiyan ila al-'alami al-awwal, thumma yas'a shadidan ila al-akhar, thumma yamshi wa yarqa al-marwata wa yaqulu ma qalahu ala safa. Pagkatapos kang manalangin, una na dito ang pagbanggit ng salita Allahu Akbar, ang zikir, manalangin, ikaw ay bababa na doon papunta doon sa Marwa. Okay? Papunta ka na doon sa Marwa. Ibig sabihin, magsa'i ka na. Magsa'i ka na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, may nakikita ka doon na palatandaan na kung tawagin, may light doon na berdeng light. Kapag nakita mo ito, tapos ikaw ay kung nakatapat na doon, sabi ng may akda, thumma yas'a shadidan ilal akhar. Ibig sabihin, kailangan mong maglakad ng mabilis o kaya tatakbo ng mabilis hanggang doon sa hanggang sa susunod na tanda. Ibig sabihin, hanggang matapos mo ang ang ilaw na berde doon, hanggang matapos mo, kailangan, kumbaga, parang tatakbo ka doon, magbilis ka maglakad doon. Ito ay intended din para sa mga kalalakihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang mga babae, hindi pwedeng tumakbo doon dahil sinabi natin, sensitive ang ating mga kababaihan. So, lalaki lang. Ito ay sunnah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, pagkatapos doon, thumma yamshi, ikaw ay maglakad naman. Tapos aakyat na siya doon sa Marwa at uulitin ang mga sinabi doon sa Safa. Uulitin ang mga sinabi doon sa Safa. Kung ano ang nabanggit natin na kanina, mga zikir o mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Safa, yun din ang babanggitin doon sa Marwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma yanzilu fayamshi fi mawdi'ihi mashyihi wa yas'a fi mawdihi sa'yihi ila Safa, yaf'alu dhalika sab'an, dhahabuhu sa'yatun wa ruju'uhu sa'yatun, fa in bada'a bil Marwa saqata asy-syautul awwal. Tayyib, dito ang pag-ikot natin mula sa Safa papuntang Marwa, ito ay maituturing isang beses, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isang beses, dahil ang pag-ikot doon sa pagitan ng Marwa at saka Safa, okay, kailangan umikot ka ng 7 beses. So ang pag-ikot doon, ang pagpunta mo lang doon sa Safa, sa Marwa, galing Safa, isang shout na ito, isang pag-ikot na. Tapos, pagbalik mo naman doon galing Marwa, papuntang Safa, isang ikot naman to. Okay? Hanggang ikaw ay magtapos doon sa Marwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi tulad ng mga ibang awam, ang pag-ikot nila mula sa Safa hanggang sa Marwa, hanggang babalik sila doon sa Safa, ang pagbilang nila ay isang pag-ikot lang. So, may nakagawa dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mismo kamag-anak ko at tinanong niya sa akin nung dalawa daw siya, may kasama siyang babae, kamag-anak ko rin. Sabi niya, yon ang ginawa namin, unang umrah namin. Bale, 14 na ang, kumbaga, 14 na beses kami umiikot doon. Sabi ko, hindi yon. Hindi yon tama. Ang tama, ang pag-ikot nyo, unang beses, galing Safa, papuntang Marwa, tinatawag na isang ikot na yon. Okay? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in bada'a bil Marwa saqata asy-syautul awwal. Kung dito naman siya magsimula sa Marwa, so ang dapat talaga doon tayo magsimula sa Safa, di ba? Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Ito ay mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So kung magsimula siya doon sa Safa, ang pag-ikot niya, unang ikot niya, ito ay mapawalang visa. Ibig sabihin, hindi pwede na mapabilang doon sa 7 beses. Kasi mali ang kanyang ginagawa eh. Tayyib. Kung umiikot siya, magsimula siya doon sa Safa, sa Marwa, papuntang Safa,
ang unang ikot doon hindi valid. So kailan lang saan tayo magsimula? Yung pag-ikot niya mula sa Safa hanggang sa Marwa. 'Yon po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So inshallah subhanahu wa ta'ala, dito na tayo magtapos ngayong araw. Inshallah baka last week may natira tayong dalawang lecture. So Yawmul Jum'ah at saka Yawmus Sabt. So ako ay humihingi ng paumanhin kung may mga nasabi ako mali at hindi kumbaga hindi tama sa pagpapaliwanag, tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, sa inyo, ngunit inshallah Subhanahu wa Ta'ala, kung maidrak natin, ibig sabihin kung kaya natin na ipaliwanag ng maigi, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, ipapaliwanag natin. Kung hindi naman, so yun lang ang aking maabot ng aking kaalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan ang ating moderator. طيب تفضل يا شيخ. طيب الحمد لله. شكرا وجزاك الله خيرا يا شيخنا sa pagpapaliwanag ng maigi, no? Patungkol sa pamamaraan ng pagtawaf at gayon na rin sa pag-sa'i, no? Bilang parte ng pagsasagawa ng Umrah at ng Hajj. So, ngayon po inshallah mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, kung meron po sa inyo na merong katanungan or may nais na malinawan patungkol sa naitalakay ng ating butihing Sheikh kanina, ay maaari po kayong magtanong, i-open lamang ang inyong mic, o di kaya naman ay mag-message kayo dito sa ating chat box nang sa ganun ay mabasa natin ang inyong katanungan. So ayan po, tafadhal po mga kapatid, sa mga nais magtanong, no? I-open lang ang inyong mic o kaya naman ay mag-message dito sa ating chat box. So antayin po siguro natin ng ilang minuto ang inyong mga katanungan, inshallah. Okay, ya Chef, may katanungan po inshallah. Paano po kung habang nagtatawaf, sa iyong pagtatawaf ay nakalimutan mo kung pang-ilan na yung ikot na inyong nagawa? So ano po yung gagawin sa ganong hal, ya Chef? Tayyib, mashallah. Ito magandang tanong ito, magandang tanong. Kung nakalimutan natin kung pang-ilang ikot na ang ating tawaf, so doon tayo sa sigurado. Halimbawa, nakalimutan mo, pang-ilan na ba ito? Pang-apat o pang-lima? Pang-ilan? Pang-apat o pang-lima? Saan ang sigurado doon? Ang sigurado doon ay pang-apat, di ba? Dahil hindi ka nag-atubili doon sa pang-apat. Doon kasi mismo sa mababa. So i-continue mo pang-apat, ika-apat na yung ang iyong ikot, tapos pang-lima, pang-anim, pang-pito. Huwag ka doon sa pang-lima dahil ang pang-lima ito ay may pag-alinlangan. Okay? Hindi ka sigurado. So sabi ng mga ulama, bana alal yaqin, doon ka sa sigurado. Tayyib. Okay? Tayyib, alhamdulillah. Syukran ya Cheikhana sa malinaw na kasagutan, no? So sa iyo pa natin mga kapatid, kung meron pa kayong katanungan, ay huwag po kayong mahiya, ano? I-open ang inyong mic. O kaya naman ay i-type ang inyong questions dito sa ating chat box.
So dahil wala pa rin nagtatanong, siguro ito pa Sheikh, may karagdagan pa akong tanong para sa kalinawan na rin ng lahat. Ah, Sige. pagkatapos po bang magtawaf, ya Sheikh, ay kailangan po ba agad isagawa ang sa'i o maaaring halimbawa lalabas ka muna sa may ah, sa may palibot ng Masjidil Haram, pupunta ka muna sa may Abraj o kaya sa Safwa para magpahinga sandali o kailangan ituloy mo kaagad ang sa'i? Ay yung magpapahinga sandali kung ikaw ay napagod, walang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Wag lang patagalin. Wag lang patagalin. Aywa, aywa, tamam, mashallah. Shukran po ya Wag Sheikhana. lang patagalin. Okay, so ang tingin natin dito kapag sobrang tagal hindi pwede. Kailangan kasi magkasunod ah, yung sa'i at saka tawaf. So ang pagsasa'i kailangan ito ng ba'da tawaf. Maliban na lang doon sa maliban na lang doon sa Yawmun Nahar. Pagkatapos natin sa mga Hajj sa mga Hajj. Sa Yawmun Nahar, pagkatapos magkatay at saka magputol ng buhok at nakabato ng 7 beses doon sa Mina, sabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Kahit unahin pa niya ang sa'i bago anong tawag dito, bago magtawaf. So, ang karaniwang ang general rules, yung pagsasagao ng sa'i talagang kailangan ba'da tawaf. Kaya hindi ito dapat na maputol ng matagal. Okay? Tayyib. Okay, aywa, tamam. Mumtaz, mashallah. Shukran po ya Sheikhana sa malinaw na kasagutan. So dahil wala pa ring nag-send, no, siguro wala nang katanungan at malinaw na sa ating mga tagapakinig ang maudu o ang topic na ating naitalakay ngayong araw, inshallah. So, Bismillah subhanahu wa ta'ala, ngayon dito nagtatapos ang ating ika-anim na muhadara para sa maudu ng Hajj. At Okay. inshallah, next Sheikh, week teka lang, ay... teka lang. Teka lang, Sige Sheikh. pa, Sheikh. Tafadhal. Sinasabi ko na talagang dapat natin hindi ito patagalin dahil may mga tao kasi talagang after tawaf talagang magpapahinga sila tapos ah, lalong-lalo na yung sa umrah, maliligo pa, gumagamit pa ng mga yung pinagbabawal. So problema dito dahil habang sila ay hindi nakapagsa'i, nasa ihram pa sila. So, hindi naman bawal ang magpapahinga at after doon pwede silang magsa'i ulit. Pero ang ang hatol ng mga ulama, yung muwalat talaga bainat tawaf at saka sa'i, yung diretso-diretso, kailangan mong ipagpatuloy, ito ay sunnah. So, mas mainam talaga kung magpahinga ka, wala namang problema dito. Kakain, magdasal, magpahinga ng 1 oras, 2 oras bago ka sa'i, wala namang problema dito. Pero pag patagalin mo dito, so ang iniingatan natin, yung mga awamun nas. Iba kasi ang pagtuturo ng ganito sa mga estudyante, ay yung mga kaharap mo, yung mga estudyante. So, kaya ko binanggit yon para aware tayo. So, Allahu Ta'ala ala wa alam. Maraming salamat. Yeah, tamam, mashallah. So ayun po Sheikh, kaya natin nasabi yung katanungan na yun, no, dahil napansin natin na ilan sa mga tulab, no, na nag-umrah o nagbabadal umrah, ah, after magtawaf, minsan ay nagpapahinga sila sa Safwa or kaya sa Abraj, minsan kumakain muna bago ipagpatuloy yung kanilang sa'i. Yun po yung Sheikh. Kaya natin naitanong yun. Walang problema dito. Pag ganun lang, walang problema. Hindi naman ito bawal eh. Basta ang importante, ang sa'i, ginagawa mo ito after tawaf. May mga ulama din magsabi na kahit ito ay kinabukasan, walang problema. Kahit ito ay kinabukasan. Pero ako, hindi ko ito sinasabi sa mga awamun nas para aware sila doon sa Mahduratul Ihram. Oh, Yeah, tamam, mashallah. Barakallahu fika ya Sheikhana. So sige. ayan, naway naging malinaw po, no, sa ating mga tagapakinig ang patungkol sa talakayin na yun. So inshallah,
dahil wala na rin ibang katanungan pa, no, ay dito na magtatapos ang ating ika-6 na muhadara, no, sa mawdu ng tawaf at sa'i. At bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala ay pagpatuloy natin next week, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Jumu'ah ng gabi, no, sa Pilipinas. 9 to 10 p.m. Philippine time and 4 to 5 p.m. Saudi time. At sa araw naman po ng Sabado, next week, ay gaganapin natin ng 2 p.m. to 3 p.m. Philippine time at 9 a.m. to 10 a.m. Saudi time. So ayan po, yun na po yung last na muhadara natin mga minamahal na kapatid. Kaya inshallah, naway sikapin ng bawat isa sa atin na makapag-attend, no? Dahil ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na malaman at matutunan ang kaalaman na ito, no? Dahil ito ay ikalimang haligi, no? Ikalimang haligi ng Islam, ang Hajj. At gayon din ay humihingi kami ng paumanhin, no? Dahil na-delay ang ating muhadara ngayon. At pagkatapos, nagpapasalamat kami sa bawat isa sa inyo na umattend at nakinig sa ating muhadara ngayong araw. Naway gantimpalaan ang bawat isa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at patatagin sa pananampalatayang Islam at gayon din gantimpalaan ang ating mga pagsisikap sa pagsasaliksik ng kaalaman. So, hanggang dito na lamang, nagpapasalamat tayo sa inyong lahat, sa ating butihing lecturer at sa inyo mga minamahal na tagapakinig. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. نسأل الله التوفيق والهداية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayan, sa mga wala ng katanungan ay pwede na po tayong mag-out. Para sa tanong ni Brother Abdul Ghani, ang lahat po ng muhadara natin, no, ito po ay posted sa ating YouTube channel. No, itong muhadara ni Dr. Nur Sam, posted po ito sa ating YouTube channel. So, i-follow lang po ninyo sa yung Facebook page ng Al Basira, no? So, makikita ninyo doon ang ating YouTube channel. Salamat po, sir. Pwede i-send ko lang dito. Wait lang, hanapin ko lang yung link. Hindi pa ako maka-attendance eh. Hindi niyo po ma-open yung yung form? Hindi po. Hindi siya nag-function. Kiniklik ko, hindi po siya. Kinakopy ko Okay. naman. Sige, okay lang yan. Meron naman tayong record, no? So, nakikita naman natin sa ating recording kung sino yung mga present. So, walang problema doon, inshallah. Ang galing na.